Nagbago man daw ang liderato ng Senado, tiniyak ni bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano na kikilos sila forthwith sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live mula pa rin dito sa Senado. Dexter, so ano ba ang definisyon ng bagong liderato ng Senado sa salitang forthwith? Corina, kinonsulta ng bagong Senate President ang pinalitan niya sa pwesto, kaugnay ng napipintong pag-transmit ng Articles of Impeachment dito sa Senado mula sa Kamara. Ni Senate President Alan Peter Cayetano, nag-usap sila ni dating SP Tito Soto sa issue ng forthwith. Hindi naman nabigo ang bagong SP at sinabihan niya ni Soto na ibigay muna sa komite. Susundin daw ni Cayetano ang payo ni Soto at gagawin nila ito without delay. Pero kung kailan iaakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, yan ay hindi pa masagot ng bagong liderato. We will do what has to be done and there won't be delays. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention. Kinasiya naman ni Soto ang naging pahayag ng nagpatalsik sa kanya. Kailangan anyang manaig ang konstitusyon para hindi maging katawa-tawa ang Senado bilang isang institusyon. Sundin ng konstitusyon. Yan naman ang pinaglalaban ko eh. Oo, hindi ako pro-impeachment, hindi ako anti-impeachment. I'm pro-constitution, I'm pro-Filipino. Ganun lang. So kung kakausapin ako ni Senator Cayetano na yun ang susundin niya yung mga suggestion ko, hindi mabuti. Maraming salamat. Sabi Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, wala pang koordinasyon sa kanya ang House Secretary General. Paliwanag ni Mendoza, may proseso pa kapag natanggap na ang Articles of Impeachment. Calendar it pa yun. Oo, maka-calendar sa session. Tapos sa calendar yun. For consideration. Today din yun, kung sakaling matanggap. Kung apat. Sa session. Hindi man today, maybe tomorrow. As of now, wala pang any communication from the House. Corina, hindi naman nangyari ang ating inaasahan na sana na botohan ng mga bagong opisyal sa bagong liderato ng Senado at maging yung chairmanship ng mga komite. Pero nabanggit kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na titiyakin nila na pagdating ng Lunes ay makukumpleto na ang lahat ng chairmanship upang umusad na dahil maraming nakabinbin ng mga committee hearings at mga panukalang batas na kailangang masponsoran sa plenaryo ng mga bagong maitatalagang chairman ng bawat komite. Corina? Dexter, nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ni Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Ano ba ang nangyari? Bakit sila nagsagutan? Actually, Corina, yan yung dahilan kung bakit napaaga ang adjournment ng sesyon ng Senado ngayong araw ng Martes. Ang nangyari kasi kanina, naging mainit yung debate ng mga senador kaugnay doon sa Senate Resolution number 44. Itong resolution na ito ang siyang nagsasabi ng paninindigan ng Senado para doon sa ating mga kababayang Pilipino tulad ni Senator Bato de la Rosa na kapag merong arrest warrant mula sa mga banyagang institusyon ay kailangan munang dumaan sa lokal na korte bago ito magkaroon ng bisa at maisilbi. Nagsasalita kanina si Senator Kiko Pangilinan na mayroon siyang ipinupunto, sumisingit itong si Senator Robin Padilla nang biglang tumaas ang boses ni Senator Kiko Pangilinan at kanyang iginiit na I still have the floor, Mr. President, sabi niya. Mula doon, medyo natahimik si Senator Robin Padilla, nagtuloy yung debate, may mga iba pang pinag-usapan. At pagdating sa bandang dulo, biglang tumayo itong si Senator Robin Padilla at nagtanong. Mayroon siyang parliamentary question sa kanyang mga kasamahan kung pwede ba daw niya reklamo ang isang kapwa senador na nanigaw sa kanya. Dahil hindi daw niya matanggap
bilang isang halal na senador, inihalal ng taong bayan na sigaw-sigawan lang ng kanyang kapwa senador. At nagkaroon ng tensyon, sabi naman ng nakaupo na presiding officer na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, maaring nag-modulate lang itong si Senator Kiko Pangilinan dahil bilang isang dating broadcaster ay kailangang i-modulate ang boses kapag merong mga bagay na gustong bigyang diin. Pero hindi nakontento si Senator Robin Padilla at sabi niya itutuloy yung kanyang pagreklamo. Kaya nag-suspend muna ng sesyon, nag-usap-usap ang mga senador, kanilang tinalakay yung anong mangyari at pinagbabati ang dalawa. Nakita pa nga natin, Corina, na inaabot ni Senator Kiko Pangilinan yung kanyang kamay para makipagkamayan kay Senator Robin Padilla pero hindi ito pinansin ng mambabatas. Ng ating makapanayam naman, si Senator Robin Padilla, sabi niya, pinahiya siya, sinigawan siya na nakasesyon. Dapat humingi ng apology si Kiko Pangilinan na nakasesyon. Pero nung pagbalik ng sesyon, nag-adjourn na lang ang Senado para hindi na lumala pa yung tensyon. Sabi naman sa ating panayam kay Senator Robin Padilla, sabi niya itutuloy niya ang reklamo hindi na sa plenaryo kundi sa Ethics Committee ng Senado. Corina. Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.